kaya nga dapat live every day as if today is the day. Di ba? Live every day as if araw na ng rapture ngayon. Noon. Hindi natin alam, pero we can live every day as if that's the day. Oo. Hindi natin alam. We don't know. Imminent. Ngayon, while living, ayan ang tanong. While living, while here, anong gagawin natin? Ayun, tuloy ang buhay. Tuloy ang buhay since we don't know kung kailan nga po yung appointed day ng rapture. Pero meron po tayong mga pwedeng gawin, importanteng dapat na gawin. Actually, dapat ba? Yes, dapat. Pero since nasa grace po tayo, hindi naman tayo nagmumungkahi na parang pipilitin ng mga tao. Mga Kristiyano kasi merong bagong puso. At ang bagong puso natin ito ang mag-uudyok sa atin para gawin ang mga bagay na ito. Are you ready? Are you ready for the word? Ready na po ba kayo? So, ang rapture po anytime imminent, it will happen. We don't know kung kailan, pero it doesn't follow na hindi mangyayari ito. Nagluluwat, maya-maya, kala mo ngayon na, pero kaya nga wala po siyang sinyales. Dahil ito po ay nireveal kay Paul na mangyayari anytime. Pero while waiting for that, actually maganda po yung everyday. We live as if that's the day. Diba? So, pwedeng mamaya, pwedeng bukas. Who knows? Pero ang pinakamaganda po niyan, live every day as if today is the day. That's why meron po mga puntos dito na kahit paano inihanda sa atin. So, tingnan po natin. Ayan. Yun pala. So, ito siya. Ito yung mga gagawin natin while waiting for it. Number 1, tell people about Jesus and His grace. Gustong-gusto mo mag-rapture, pero ang tanong, are you telling people that they need Jesus? Are you telling people that they need His grace? That's a question na tanging ikaw lang ang makakasagot. Ikaw o Kristiyano ang makakasagot sa puso mo. Number 2, tell people about their faith when they reject Jesus and His grace. Sabihin mo sa mga tao kung ano ang kanilang kahihinatnan, kung kanilang kung kanilang i-reject ang gospel of grace. Sabihin mo ang totoo na sila ay pupunta ng impyerno sapagkat lahat tayo pinanganak na may sin nature, Adamic nature. So kailangan ito'y matanggal at ang good news, ang tanging makapag-aalis lang nito ay si Hesus Kristo. Remember sa langit, may vision si John. Nakita niya, walang pwedeng magbukas ng mga scrolls pero may isa lang pwede. And that's Jesus Christ. Dahil siya po ay perfect. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. At siya po ang namatay para sa mga kasalanan po natin. Kaya siya lang po ang tanging qualified na maging Savior po natin. Okay? Are you with me? Alam po ba ninyo na kapag kaalam mo ang katotohanan na yan, madali mong maibabahagi sa tao. You don't need to go to a Bible school or something. No. Sapagkat ang Bible school po, karamihan na nagtuturo dyan yung mga kinasihan din. Okay? So, ikaw kung Kristiyano ka, kinasihan ka na. Napakadali lang po magbahagi ng salita ng Diyos sa ibang tao. Number 3, concentrate on bringing souls to Jesus. Concentrate on bringing souls to Jesus. When you say concentrate, nakatuon ka. Nakatuon ka, ibig sabihin, walang distraction. If possible, mas maganda sana lumakad tayo sa mundong walang distraction. Kung magagawa na pwedeng lumakad ka ng walang distraction, please do it. Okay? Masarap po kasi yung alam mong yung ginagawa mo, nakafocus ka, alam mo nagiging productive ka sa ginagawa mo at mas magiging productive ka of bringing souls to the Lord Jesus Christ kung walang mga distraction. Tama po ba? So, susunod, number 4, focus on the finished work of Jesus
And from there, we became victorious already. Lagi mong sasabihin sa mga tao na ang victory natin ay nagsimula na sa krus ni Hesukristo. From there, nagsimula na ang ating victory, ang ating pagiging mananagumpay. Nagtagumpay tayo not because of anything good na ginawa natin, kundi dahil sa finished work of Jesus sa ginawa niya sa cross para po sa atin. Nagsimula doon ang tagumpay natin, and from there, lalakad tayo from victory to another victory to another victory. Walang katapusang victory para sa mga Kristiyano, para sa mga mananampalataya. Okay? Huwag kayong manliliit sa mga sarili nyo. Ang mundo po ngayon ay paiba na po ng paiba. Okay? Ibang-iba na po ang mundo ngayon compared to some from 10 years ago or 15 years ago. Noong mga panahon na yan, ang mga tao, madali mo pang maakay, madali mo pang madala sa mga Bible studies. Pero ngayon, babad na sa kanilang mga cellular phones, babad na sa mga smartphones, no? Babad na sa mga social medias nila. So, gamitin natin ang platform na ito. Kaya nga po, ang pangangaral ko, dito ko pinili dahil mas maganda po dito, maraming makakapanood. Kung may nag-view dito ng 5 o 10, masaya na ako. Sapagkat from there, alam ko, lalago ang salita ng Diyos. Okay. Susunod. Ano na tayo? Number 5 na tayo. Last na pala tayo eh. All we can do right now, okay is to thank Jesus. Okay? That He is using us to bring more souls to Him. Isang pribilehyo na gamitin tayo ng Panginoong Jesus upang makapagdala ng mga kaluluwa sa Kanya. Okay? At may mga puntos pa dito na gusto ko pang ibahagi po sa inyo regarding this topic also. Pero mas malalim po siya kasi tungkol po ito sa explanation ko. Maraming nalilito doon sa the day of the Lord. Akala nila po yung the day of the Lord is, okay, yun daw yung rapture. Yung the day of the Lord ba yun yung rapture? Tingnan nga po natin. No, and the day of the Lord po, ito po ay nagre-refer sa second coming. That's the day of the Lord na binabanggit. Kasi dun sa the day of the Lord, may kasamang wrath. No? Kaya hindi po yan yung para po sa atin. The day of the Lord, second coming, okay, sudden din po siya. Ito ay sudden na darating, sudden destruction for the unbelievers. Kasi yung mga naiwan sa rapture, makinig po mabuti, importante po ito, yung mga naiwan sa rapture, from there, may mga maproproduce na Kristiyano, ang tawag sa kanila mga tribulation saints. Magpapapugot nga ng ulo para sila makapunta ng langit. Pero yung mga sumunod sa Antikristo, yung mga nagpatatak ng 666, sila po itong binabanggit dito na aabutan ng sudden destruction. Maliwanag po ba? Number 2, okay, the whole world will be melt down. The whole world will be melt down. Magugunaw ang mundo, it's very, very true. Okay? Magugunaw po ang mundo. Okay? Itong present world na ito, alam mo kung tutusin, sobrang tagal na nga po itong mundong ito, at ito po ay magugunaw na po ng tuluyan. Okay? Tuluyan na po itong gugunawin dahil ito po ay talagang nakadestin na ma-meltdown. Number 3, all from here will be dissolved. Ito pa, dagdagan natin. All from here, sa mundo ito, lahat ng mga bagay sa mundo ito madi-dissolve. Dahil mag-create ang Lord ng bagong langit at bagong paraiso, bagong lupa para sa mga believers. Okay? Okay, so ang gagawin natin ngayon, as believers, we will be raptured. O, yan ang blessed hope. As believers, we will be raptured. Nakalagay dito, as believers, we will be raptured. So, yung mga binanggit ko po kanina, yung sudden destruction, magbe-melt na ng mundo, sa mga madi-dissolve, sa mga panahon na yon, na-rapture na po tayo at glorified bodies na po tayo. Pwedeng masaksihan natin kung paano gugunawin ang mundo kasi nasa likod tayo ni Jesus. Papakita niyo kung paano yung gugunawin ang mundo. Ganito, gugunawin niya ng ganun niya. Okay, tapos susunod, last, we have to grow in the grace of Jesus while waiting for all of this. Pansinin niyo ba, nauuwi lahat doon sa we have to grow in the grace of Jesus daily. Sapagkat sa bawat araw, we need His grace, we need His biyaya para sa atin. Lang po, naway nag-enjoy kayo sa topic natin ngayon. God bless.
Thank you.